Kinonfirma ito ni Saldico. We hope that Saldico will expose magkanong binayad sa mga ICC investigators na itinago nila sa Midas Hotel at isa pang hotel na konektado din kina Romualdez. October 2024, nandyan na sila, Ma'am Lorraine, hanggang kalagitnaan ng November 2024. So 3 linggo, pinunduhan ni Marcos ng patago mula sa pundo ng mamamayan, pinasecure sa PNP ang mga so-called ICC prosecutor investigators. At yun nga po, ma'am, habang siya ay nagkukunwari, sinasaksak niya sa likod ang buong bayan. At alam ni Saldico na doon nag-stay itong mga ICC investigators. And we're hoping na kung nakatestify sana si Saldico, ma'am, may papakita niya na ang mga pera na ninakaw mula sa flood control at dito sa mga insertions na ginamit nila Marcos at Romualdez ay ginamit din para bayaran ng sindikato na operations ng ICC against Rodrigo Duterte. Natataranta na naman po si Bangag, mga kaibigan, sa pasabog po ni Ka-Eric, guys, patungkol po dito sa ibubulgar, no? Ibubulgar ni Zaldico patungkol po ang nagbayad, sino ang nagbayad sa ICC laban po sa ating former President Duterte. Mamaya alamin natin yan, guys. Meron pong pasabog dyan si Ka-Eric po. Alam naman natin, guys, na simulat sa pool, bago pa po na naidala si former President Duterte sa ICC, ang mga ICC judges po ay bumisita na sa Pilipinas yan. Matagal na po, matagal na yon. Talagang pinaghandaan na po nila yan. At hindi lang po yan, mga kaibigan, talagang nag-ano po sila, no? Ginamit nila ang hotel nila Zaldico. 'Di ba? Yung Midas Hotel po, yung ang owner yata niyan si Zaldico, tsaka itong si Tambaluslos. So doon pa lang, mga kaibigan, marami na po talagang nagsuspetsa na nagkabayaran. Kaya po, ang sinasabi dito ng Ka-Eric, guys, na itong ibubulgar po ni Zaldico kung sino talaga ang nagbayad sa ICC laban po sa ating former President Duterte. Siyempre, mga kaibigan, alam na po natin kung sino yan. Pakinggan na po natin itong pasabog ni Ka-Eric patungkol po ito kay Zaldico na may ibubulgar po, mga kaibigan, kung sino ba talaga ang nagbayad sa ICC versus laban po sa ating dating Pangulong Duterte. Ito po, mga kaibigan, si Ka-Eric, pasok! Grabe, Eric, no? Parang this whole year na nandyan si PRRD, parang this whole ever since he sat in office, no? It's just one nightmare after another. Yung parang na amaze ako is maraming nakikisama sa kanya. No, ang daming nakisama sa kanya. Lalo na yung kinari kay PRRD. Nakita niyo si Torre, no? Grabe, talagang nabaliw din siya, no? Tapos meron pang group effort na sinasabi si John Vic Remulla nang ngayon ay tatakbo daw siya president. Nakakatawa. Tapos tinanong siya and he's only going to run if it's endorsed by Marcos. And then he was asked, paano? It's a kiss of death, di ba? Parang Marcos, bagsak na bagsak siya sa survey. And then nakita mo nag-loading talaga siya. Hindi niya na, no? Parang henyo talagang Einstein talaga to mga ito talagang wow. Doon ako nagtataka kasi they're supposed to be, even this mga buwaya in Congress, they're supposed to be, some of them are seasoned politicians, and yet why would you associate your name with someone, with a drug addict and a plunderer and a chupa-chupaer, di ba? And he's with a male prostitute. So kadiri talaga. And grabe talaga to si Dr. Lorraine Badoy. Kadiri. Nakakadiri. Di ba sabi ko sa inyo, mga kaibigan, alam mo, sa totoo lang kung nakatestify sana si Zaldico, wala na, tapos na. Tapos na ang laban, mga kaibigan. Kasi sasabihin niya kung sino po ang nagbayad sa ICC. Siya po mismo ang siya po mismo ang nag-reveal. Kaya po alam ni Ka-Eric. Kasi matagal na yan Talagang naka-red. Partner, di ba? Partner, no? Partner. Ay, si Partner magsasalita. Si Partner. Partner, happy Valentine's. Po sa inyong lahat. Happy Valentine's. Sabi ni Partner. Magsasalita si Partner. Dapat ang tanungin natin si Sino?
Si Ping Lacson, sino nag-utos sa kanya para hindi na lang mag-testify si ano? Ay, nako, si Baliling. Nako. Diba? Oo. Magte-testify na dapat eh. Oo. Eh kaso nung nakitang nag-live si ano eh, hininto, hindi niya Oo. testify eh. Hininto. So dapat tanungin sino nawag nang ituloy yung testify. Oo. Si Lacson. Oo. Si Baliling. Magkano ba? Nabigyan daw ng maleta partner eh. Ano klase? Grabe talaga itong si Dr. Lorraine Badoy. Kaya po mga kaibigan, hindi po nila tinuloy yun. Kasi kung tinuloy sana nila yun, tapos na po ang laban, guys. Tapos na ang boxing. Kasi sasabihin niya lahat eh. Diba? Naka-ready na dapat yun eh. Diba? Nag-request pa nga sila ng Zoom. Kung pwede sana siyang lumabas sa Zoom. Bakit po siya nag-request ng Zoom? Si Zaldico. Kasi, nangyari na yan during sa Senate hearing. Yung kay Pastor Kibuloy. Di ba? May nangyaring ganun eh. Alam niyo ba ginawa ni Virus, di ba? Lahat ng mga testigo niya, yung mga tanim testigo niya, pina-zoom niya. Pinayagan po mga kaibigan. Kahit hindi naman, talagang wala naman silang, hindi naman authenticated yung mga lumabas sa Zoom kasi nakatakip ang mga mukha, hindi mo makikita kung sino ba talaga sila. Katulad nung nangyari doon sa Blue Ribbon na nakatakip ang mga mukha tapos ang sumasagot si Baliling. Kaya po mga kaibigan, sayang kung natuloy lang sana yung kay Zaldico. Ang sabi po sa source at ayon po kay Eric mga kaibigan, baka po marami pong ibinulgar si Zaldico. Lalong-lalo na po mga kaibigan kung sino po ang nagbayad sa ICC para po ipakulong ang ating former President Duterte. Kasi kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung recollection ko, kasama si Zaldico sa aeroplano. Nakita siya, guys. Nakita po. At kaninong aeroplano ang ginamit? Siyempre sa kanila din. Di ba? Kaya po mga kaibigan, talagang ang dami pong nawalang pera na hindi na po naibabalik. Lalong-lalo na po ang 60 billion ng PhilHealth hanggang ngayon hindi pa rin naibalik. Di ba? Oo. Ang nakakalungkot lang po kasi na merong mga nagbalik ng pera, hindi man lang, total nagkaroon naman na ng issue tungkol Oo. sa flood control, nakaw naman talaga nila. Pero bakit pinakita nila na may nagbalik, pero walang transparent kung Wala. saan dinala? Wala. Oo. Wala. Seryoso, sana man lang yung binalik, binalik nyo sa tao, hindi Sana. sa bulsa nyo. Sana ganun na lang. Na Oo. ibinawas nyo, mayaman o hindi makakatanggap ng ayuda sa kuryente man lang. Yes! Walang yan, nagbalik. Pinakita nyo pero hindi nyo na pinakita kung saan nyo dinala. Yes! Di ba? Tama yan, partner. Walang yan. Oo. Ang ano pa nila, proud na proud pa sila kasi may nagbalik ng pera. Pero Oo. mga hinayo pa kayo. Hindi nyo pinakita saan nyo dinala yan. Asa na yan? Oh, kasi wala naman, kumbaga mga kaibigan, tama po si partner, no? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naibalik yung mga pera. Di ba may lumabas pa nga sa balita ngayon, yung PDIC? Oh, maglalabas po ng panibagong kaso ang PDIC kasi hindi pa rin naibalik ang pera. Ang PhilHealth, wala pa rin. Kasi ang gusto nila mga kaibigan, kukunin nila ang budget doon sa 2026. Eh, lukuhan yun. Di ba? Itatapan mo yung budget ng 2026, yung 60 billion ng PhilHealth, lukuhan po yun mga kaibigan. Budol po yun. Dahil iba na yun eh. Ang 2026 budget, iba na yan. Iba yung 2025, iba din yung 2026. Pag kumuha ka dito sa 2026 para ipantapal mo sa nawala ng 2025, ang tawag diyan budol. Di ba? Nabudol po. Binudol po tayo mga kaibigan. Kumbaga sa ano yun, no? Parang double din. Oh, no? double nga. Ninakawan ka na, binudol ka pa. Ninakawan ka na, binudol ka na. Kumbaga, ninakawan ka dalawang beses.
Kasi imbis na meron pong may tawag kasi dyan yung sa investment, di ba? May pag investment kasi mga kaibigan, may tubo yan. Kaya nga may tubo yung tubo, yun yung ibabalik mo. Kaso lang, ang problema guys, ilan lang pong porsyento ang tubo? Hindi umabot doon sa pinaka main na funds. Kaya po, nangangamote sila ngayon kung paano nila ibabalik sa 2026. Kaya ang gusto nila, kumuha sila, kumurot doon sa 2026 budget. Hindi po pwede yun. Pag ginawa nila yan, wala na. Double pag nanakaw na po yung ginagawa nila. Mahirap pala sila kasosyo sa negosyo. Nako, talagang hindi pwede. Alam mo, kasi ang Pilipinas parang negosyo yan eh. Oh, of course. Naghahawa ka ng isang napakalaking negosyo kung paano mo palalaguin. Yes. Yung Pilipinas, kung paano mo palalaguin na in terms of yung pagagandahin or maging maunlad na bansa. Yes. Yung ano ko lang po yun opinion ko lang tama po yun, tama yun. Kasi investment naman lahat yan eh. Diba? Yung SSS, investment yan. Kailangan ng utang ka para palaguin mo to. Yung PhilHealth, investment yan. Yung may hawak ng negosyo na yan. Naku, pag yan na nakasama nyo sa negosyo, patay negosyo kayo yan. Sigurado yan. Yung mga insurance, investment din yan. Oo, kasi yung pera na yan, gagamitin nila. Kaya individual na sila, wag nyo kuning kasosyo yan. Mga budol. Kayo yan, uubusin ang pera nyo yan. Mga budol. Uubusin ang puhunan nyo yan. Diba? Napakahirap po mga kaibigan ng sitwasyon po ng Pilipinas ngayon. Dahil po sa mga pangyayaring ito. Tama po si Ka Eric di ba? Kung sana po mga kaibigan, nabigyan po ito ng tamang hustisya po. Na pagsalita po, no? Pinagsalita po si Zaldico, baka tapos na po itong problema natin Baka hindi na tayo nagdidebate ngayon. Di ba? Baka po mga kaibigan, nakuha na po natin ang tamang hustisya. Kaso lang, ang problema, yun na nga, hindi po nila pinayagan si Zaldico.